Good day mga mare! Ako nga pala ang iyong kasambahay dito sa Hong Kong. At dahil day off natin ngayon mga mare, late tayo nagising. Mga 11 na ata nung nagising tayo mga mare. Ang sarap kasi matulog lalo na ngayon ay malamig. Dahil malapit na ang lunch mga mare, bumangon na tayo. Tinali ko lang ang aking buhok. Suklay lang ako at itinali ang aking buhok bago tayo pumunta sa banyo mga mare. Katapos naman mga mare, uminom lang ako ng maligamgam na tubig. Ganito kasi kada umaga ang kinagawa ko. At dahil paubos ng mainit na tubig mga mare, nagsalang tayo. Kasi nakakahiya naman sa mga amo, wala silang iinumin. Mabilis lang naman, sa electric kettle lang naman yan mga mare. At saka, syempre magluluto na rin tayo dito. Nakakahiya naman, kahit tubig lang, hindi natin kaya magpainit, di ba? At lagi ko itong ginagawa mga mare. Kung alam ko na wala ng laman ng aming pitchel, papainit lang ako ng tubig. Kasi pinapakuluhan namin ang tubig bago namin siya inumin. Hindi kasi kami umiinom ng mga distilled water. Kaya nilalagyan ni amo ng filter ang aming faucet para kahit papano, safe ang tubig na gamitin namin. At ayan, magkasalang na pala ako ng bigas mga mare. Yang bigas ko hanggang gabi na yan para isahang luto na lang. Sobra tayong nakakatipid mga mare pag day off. Dahil nakakaluto na tayo sa bahay ni amo at hindi na natin kailangan pa bumili ng pagkain sa labas. Sanay na ako mga mare dahil sa ilang taon na ako sa kanila, hinahayahan lang nila ako magluto. Kasi una pa lang sinabi na nila sa akin na okay lang ako magluto dito. Kaya ang ginagawa ko pag day off ko, nangguluto na ako ng pagkain ko mga mare at tamang tambay na lang sa aking kwarto. May sarili kasi akong kwarto at iyon ang kagandahan dahil may privacy tayo. At okay lang naman sa aking mga amo na tumatambay ako sa aking kwarto. Mas gusto pa nila na dito lang ako. Pero mga mare, pag may mga kaibigan ako at minsan yung kapatid ko nakakapag day off ng Saturday, lumalabas naman ako mga mare para kahit papano malibang din tayo. At kung tatanungin nyo rin kung hindi ba ako naboboard na lagi na lang ako dito sa aking kwarto pag day off. Actually mga mare, hindi naman ako naboboard. Sanay na ako kasi nakakatulong naman na ako at nakakapagpahinga na walang istorbo. Hindi kasi ako nila kinakatok pag nandito sila at hindi rin sila maingay. Kaya parang walang tao minsan sa aming bahay. Fast forward na pala tayo mga mare. Nilabas ko lang ang upo at yung ginisa kong karne kahapon. Yang upo, in-slice ko na pala kahapon para di na ako mag-slice ngayon. At yung karne naman, niluto ko na siya ng kamatis na mas mabilis at wala ng gisa-gisa. At nagsalang pala tayo dyan ng tubig para ilagay sa thermos mga mare. Kasi yung sinalang natin kanina, inilagay ko siya sa pitcher mga mare. Alam nyo ba mga mare, heto rin ang dahilan kung bakit ang hirap ko din iwan ng aking mga amo. Dahil naiintindihan nila ako pag ganitong mga sitwasyon. Yung tipong kahit anong lutuin ko, okay lang sa kanila. Pero sinabi naman nila sa akin noon, huwag lang talaga yung mabaho. Tulad yung mga dried fish mga mare. Back to cooking na pala tayong mga mare. At dahil luminit na yung karne, nilagay ko na yung upo para mas mabilis tayo magluto. At habang nakasalang naman ang ating kanin, mabilis lang ang pagluluto natin mga mare. Bukod sa naluto na ang karne, nilagyan ko na rin ng lasa. Kumbaga inalatan ko na lang yung karne para pag nilagay ang upo, hindi na tayo magdadagdag ng pampalasa. At dahil tapos